Ay, di ba? Yan, yun. Wait, yung action figures mo. Lord, ano ang ginagawa ko? Hindi ko nakadal na. Ano ang ginagawa ko? Action figure. May nagregalo sa Ano kanya na ang ginagawa ko sa buhay ko? Talaga? Lord, ako man na aning libro kanino. Okay, I'm here with Nako, sige. the great Ray Magbanwa. Ay, start na ba? No, Ray! Hey! Magandang hapon sa iyo dito sa Peak of 2025. Yes. Ilang peak of mo na to? Ito si Ray, nag-guest siya recently sa podcast kasama ang Pulsar. Pero now, solo natin si Ray. So anong ginagawa mo dito? Ay, nagdo-drawing ka. Umiinom tayo na, ano? Cheers. Eh, anong dinodrawing mo kanina? Drawing ako ng art commission. Tapos ito, personal work. Ah, Ikaw, kanina di ba in-interview mo si Si Toby. Oo. Nakikinig ka ba? Hindi ako eh. Nagbebenta-benta tayo. So, tell us about what you're selling right now dito sa Right now, I'm selling one shot. Mahamadical man na nagagawa shot. Saka hybrid ng one shot. Pero unfortunately, yung hybrid Infinity hindi na print. May bago ka bang release ngayon? Lahat yung mga luma. Oo. Pero good naman, maganda naman yung reception. Marami pa rin yung Oo, bumibili. diba? Kasi para lang po sa alam ng lahat, katabi ko po kasi yung booth ni Sir Paul. Si Paul Medina. Oh. Yeah. So kung may bumibili kay Sir Paul, Napapatingin habang naghihintay. Yung palang technique. Thank you. So napapadaan sila sa akin. Tapos yun. So pag nagkaroon ako ng comics ulit, magbebenta ako, tatabihan ko si Paul. Yes. Kasi maswerte yung Sir Paul. Oo nga, no? Tsaka nakikita ko in person kung gaano siya epic, kung gaano siya kagaling. Napakahusay naman talaga niya si Paul. Ano natin lahat yan, inspirasyon natin lahat yan. Oo. Tsaka ano siya, talagang alam mo yun, hindi na nga siya makaupo kanina. So, ayun, nagbe-break ata. Oo nga eh. Mamaya, kausapin natin si Paul. So, anong ginagawa mo dito, men? Nag-interview, nagugulo. Na-late nga ako eh kasi sobrang traffic yung sa yung papunta hindi masyado pero sa parking, nahirapan ako. Pero let's talk about your ang balita ko kasi, ang mga sinasabi sa akin din na Julius, talagang bilib na bilib sa iyo mga yan eh. Din na Julius Empio ng Pulsar Press. Ano ka daw? Manggaka ka daw talaga. Tell us about your comics career. Okay. Spend the rest of the day thinking Doon sa pinakauna ko na. Ikaw! Sige! Okay. So, nag-umpisa ako 2003, Culture Crush Convention. Yung City Con. Yung Legendary yun. The legendary, yes. I started doing comics because sa advice yung may article kasi si Sir Melvin Caligo or Taga-Ilog. Oo. And we were discussing about almost a lot of things about hindi pala discussing. I mean, the article discussed about kung paano gumawa ng independent comic book. But before, pag gumagawa ng independent comic book, photocopy. So doon ako nag-umpisa. Yung ano ni Ascan talaga. Alam ko, nagtaray mo na. Oo. So, hindi, unlike ngayon kasi di ba kahit pinapaprint na talaga, di ba? So, yun ngayon, ano na siya. So doon ako na-start, tapos tumagal ako na, alam yun. Pero after naman yung substantial years ko, as an independent comic creator na photocopy, nag-color cover din ako. Tapos eventually, nung marami-rami yung portfolio ko sa mga 5 titles or 6 titles na. Kasi mahilig ako sa one shot. So yun talaga yung goal ko. Parang gusto ko gagawa ko. Kasi meron akong katamaran. Yung pag gumawa ako ng series, alam mo yung feeling na ayaw mo na siyang ituloy. Kailangan, basta magpakwento lang ako, sasabihin ko yung message ko sa isang story na yun. Tapos Okay. So hindi ka nako-compel na parang may kasunod pa to. Kumbaga parang you leave it
like that. Ito na yun. Kumbaga, kahit may maisip ka pa, parang pinapabayaan mo na lang. Meron ako series dati, pero kaya rin ako trinay ko siya 5 issues. Oo. Pero after 5 issues, parang feeling ko ang hirap makakommit dun sa readers na kung ano na next. Ayoko kasi yung ganun feeling na parang may commitment na I see. Actually, dati gumagawa rin ako ng ganun. Yung mga unpublished nga lang. I get you with it. ayoko yung feeling na parang, hindi, sorry sa mga readers ko rin. No? And this is a recreation. Mahal na mahal ko naman yung libro, pero parang every time na kinukulit ka nila, kailan labas na yung next? Parang, na ano ako na parang, okay. Pero yun nga, tuloy-tuloy na ako sa one shot. Tapos, gusto ko yung, That's a real hindi ko alam OG. kung paano kung masulat ng Here's a kwento picture. men. Pero ako, pag nisulat ng kwento ko, ano lang talaga yung message ko sa kwento na yun? Lifetime's worth of knowledge. Yun, doon nagre-revolve yung plot. So ano yung message ko? Oo. Tapos, kapag naisabi ko na yung kwento ko at na-i-wrap up ko na yung meaning ng kwento ko or basta may ending talaga siya. End na yun. Tapos na yun. Okay. Pero ayoko naman na parang kaya hindi ako sanay na may pag-ibig. Oo. Hindi ako sanay na Cliffhanger. Oo, hindi ako I sanay. also left 10 So, drawers. after ko makapaggawa ng maraming one shot, siguro mga 5 or 6, doon So ako next time, nag-focus na ilagay siya sa online, sa Exib. and it affected me so much. Exib is a Japanese website. Where the jam was supposed to go. Tapos may isang circle doon, ang pangalan niya, Project Super. And I In-scout couldn't get nila. over it. I kept talking Doon na nag-umpisa na parang kumuha ako ng mga one-shot ulit. Pero catered para sa mga Japanese readers. Kasi nalabas namin sa Tokyo Comic Con. Di ba may Comic Con sa Philippines? Yung Comic Con talaga, mayroong Comic Con sa Tokyo. Matagal na sila, 1960s. Talaga? So So, itong Japanese company na to, company talaga na comics publisher talaga sa Hindi, ano pa yan, circle pa sila dati. okay. Pero ngayon, Mga ano sila, mga editor na sila, mga agent na sila. So, I see. so nag-grow kami sabay-sabay. Oo. Pero ako, author pa din ako. Tapos syempre, may day job tayo as Oo. a professor tsaka creative director. Pero yun nga, tuloy-tuloy pa rin ako gumawa ng sarili kong IP. Yun nga, eventually, dahil maraming rin naman ako portfolio, lahat ng ginagawa ko, design for them, design for Japanese, kaya yung Japanese target audience. Kaya yung format, kaya di ba before na kwento, ay na-explain ko na yung reading orientation ng mga comics ko ay para right to left. Kasi Oo. originally, Japanese. So, galing nga eh. No? So, how was it, So, dinadala ka sa Japan. So, how was the experience? That sounds like a dream to Pinoy mangakas in the country. Yeah. So, tell us about it. It was exhilarating at first. Like, may moment na parang iba yung adrenaline ko to work. Alam mo yun, iba yung adrenaline ko to... Siyempre parang pag binigyan ko, oh, rate, tapos yung 45 pages na yung na one shot. Tapos ilabas natin sa Ilang gaano katagal yung deadline nun? Months, weeks? yung isang project ko, shortest 45 days. 35? 45. 45 days, so one page. Yeah. One page a day. Yung longest ko, mawat ako ng 2 months. 2 months? Mga 60 days. Wow, okay. Tapos, story na, kumbaga, art yung ginagawa mo doon. Pero di ba comics Art tsaka Which is, by the way, a very fallacious statement that has no concrete data. So please don't. So, how would you compare the Japanese comics, indie comics culture to ours? sa atin, okay naman kasi mas malaya dito. Diba? Okay. Mas malaya yung mag-produce. Sorry, that was so easy. Sa Japan kasi meron silang standard. Like for example, You may first few say pages out ko, of may nowhere. discipline na yun. Observe, like kailangan mapatawa mo na agad or nakakatawa yung comics mo. Within 3 pages, kailangan nakakatawa na agad siya. Pag hindi natawa yung editor doon, ano na, revise mo agad yan. So meron silang Hard to figure it meron silang
formula, gano'n. Oo, kasi kaya rin sanay na sanay ako mag-one shot. Kasi yung formula na yun, paulit-ulit lang rin naman. Pero depende lang kung paano maatakihin yung kwento. I was a little worried. I see. I was really clumsy and throw on So, but how about, let's say you're sa Japan, kung gusto mo gumawa ng walang editor, ikaw lang, independent lang. Is it similar din naman dito? Pwede, pwede ka rin naman maglabas. I-shoutout ko lang si J-Ron sa Panta, si Power J. Ganun ginagawa niya. Wala siyang agent, wala siyang editor. Pero pumupunta siya sa Japan para mag-release ng... Talaga? Pwede pala yun? Pwede yun. Pwede pala yun. Pwede yun. Pagka parang kukontakin mo lang yung organizer ng, let's say, Comiket sa kanila. Tapos ganyan na. Oo naman, no? Tapos libre ba? Tapos hindi naman libre. Tapos saktong bakasyon na rin, di ba? Pupunta siya every December kasi ang Comiket, dalawa. Teka, paano yun? Kung English yung comics mo? Yun nga kailangan, i-present mo doon ng in Japanese. Oo. So mag-special Japanese ka. Magastos. Oo. Pero nandoon ka sa part na you were able to present your work. Oo. There. Pero kung let's say hindi mo ma-sold out yun, paano mo, pwede mong i-commission? Siguro, beforehand, mag-ano ka na sa mga bookstores doon. Meron na, napupunta mismo sila after ng event. Meron nag-iikot. Baka gusto mong ganun nga ka-Benry, ganun kadali sa Japan na, di ba dito parang iuwi mo talaga yun, matuwan. Sa kanila, may mag-iikot na mga ikaw-consign mo yung book na, okay lang ba kung pwedeng ipag-consign namin yung book na yan? Ang hihingi lang namin 50 yen. 50 yen is around 25 cents, 25 pesos pala. Talaga? Eh kung ibebenta mo yan ng 500, yung 50 pesos to 50 kunwari. So parang 50 pesos lang bibigay, 25 pesos lang bibigay mo sa kanila. Wow. So ang isang convention sa Japan, sa size, ilang komiko, ilang pick-up yun? Yung area, floor area. Malaki, di ba? Di ba ito? Isang hall ba ito? Oo. Megatrade Hall 2. Men, siguro mga times 15 or 20. 15? Wow! Grabe! Malaki yung Tapos, pero comics lang yun. May mga toys na... Hindi, comics na po. Talaga. Halo-halo na yun. Meron na yung original, meron na yung hentai, meron na anime. Ay, pwede ko sabihin. So, doon ka ba set? Tambay ng hentai section. So, oo nga eh, di ba? Oo nga, no? Siguro yan ang magandang... Kumbaga parang improvement yun kung let's say next convention sa Comic-Con, Comic-Con, or Pico, may section na parang dito yung adventure, dito yung fantasy, no? Sa sobrang dami, kasi ngayon halo-halo pa lang eh. Diba? So parang you're gonna check out kung anong exactly yung mga books na nandun sa on each booth. Yes. Tsaka ang ganda rin kasi ng feeling na meron kang sarili mong tribe within your tribe. Yung parang lahat kayo mga adventure. Oo nga, no? Diba? Oo nga. Pero hindi ko naman to in-impose kasi it would be better to have. Well, dito naman, may konting organization din naman. Pero I don't think we're there yet na puro Pero ito to be fair, ang ganda-ganda ng pagkaka-presentation kasi yung backdrop natin provided mismo ni Oo nga eh. Ako nga, meron ng tarpaulin doon. Diba? Eh, sa Comic-Con kasi sa Tokyo, ikaw ang provide na sarili mo backdrop. So, ano yun? Dito, dadalhin mo yung mula dito. Hindi, Bitin mo pa. yung nagbebenta sa Tokyo. Well, nung time ko kasi, wala akong ginagawa. Nagagawa ko sila na bahala. Paano kaya kung wala kang dala? Parang kawawa ka. Ganun daw yung pakiramdam ni J-Ron, ni Power J. Oo. Kasi wala siyang backdrop. Oo, kasi hindi niya alam eh. Pero tinatry niya pa lang noon. Pero okay lang yan. Ang pangalan? J-Ron. J-Ron sa Panta. J-Ron. Di bale, next time alam mo na. Oo. Pero pagbalik niya, yun nga, naka-ready na siya, alam niya na kung gagawin. Kung baka yung first time talaga, inaral lang talaga. Ngayon,
So if you'd like Nagkakaroon to ako check ng it mga out, ideas. visit Baka gusto mo booth number 8. Tayo dyan, punta tayo dyan. 12. Kasi meron akong ginagawang Booth comics number eh. 812. Go na, man. Alright, so Mukha ka na. yes, Yeah. she still has copies and the frogs. Dapat kaya abot ko ngayon eh. Kaso, So check her out. basta. And thank you so much, Reverend. Kala ko kasi di ba tutuloy yung table ko doon. Anyway, but it's okay. Big round of applause to our voice actors. So, ngayon, at bukod sa Pulsar, meron ko pang ibang kumpanya na So, ngayon, meron ako, well, ako lang naman, Ray ko sa studio. I am looking for artists who I can collaborate or work with a one-shot soon. And then, with Comic Spot. Oo. Ano ba yung comic spot? Hindi ko pa ano yun. Comic Spot dati kasi ano siya, parang website for para siyang website, para siyang webtoon, kung saan mo ilalagay yung mga Pinoy creators doon sa works nila. But the thing is, nagsara kasi Comic Spot. Oo. Iba siya ng label. Naging mix siya, tapos kay ano Jen kasi yun, kay James Wong. Oo. Ngayon, binuksan niya uli yun. Tapos parang inaaral namin kung paano namin siya buhayin under the Pulsar Press. Oh, I see. Kasi ako ngayon yung business manager at acquisition manager sa Pulsar Press. Oo nga, no? So far, may mga nababalitaan ako nagpapasa sa inyo. Alright, so let's stop at 3:30. Ayos. Open naman kami. Oh, meron pa nga daw meron pa nga daw So we have a pocket full of galing books, Africa. reading Diba? about Halloween. Dahil nakita nila si Mau. Nag-viral si Mau eh. Nag-viral kasi si Mao sa Africa. Sa Africa. Dahil sa telenovela. Sa TikTok namin. Tapos nag-pitch siya sa amin. Inaaral nga namin yun eh. Inaaral namin bago namin. Talaga? So how did you respond to him? Ginagawa ng team, pinasa muna sa GC. Oo. Tapos binasa namin yung pitch. Tapos ang may trabaho kasi na nagbabasa ng pitch si Julius kasi siya yung editor-in-chief namin. Pero, napupunta na naman sa akin dahil acquisition manager ako, ito ba ipapasa in a marketing side, papasa ba ito? Kasi kung fine, maganda ang kwento, pero kung hindi naman siya popular or hindi talaga siya targeted for our country, it will not work, right? Pero ang sabi Pero niya, ano yung tema ng comics na pinasa? African ano? African story siya, tapos sabi namin, parang hindi makakonect yung mga Pilipino dito. Ginawa niya, nung ni-revise niya, nilagyan niya ng mga Filipino gods or characters. Tapos nung nireview namin, teka lang parang, sorry baka pa-offensive. Pero anyway, ginawa, sabi ko, parang hindi siya nag-work kasi dapat kasi meron ka deeper understanding kung sino yung Filipino god na yan eh. At hindi siya dapat out of character. So, kunwari si Mayari. So, Mayari is a certain kind of goddess or god. So, kung i-misrepresent ko siya dahil hindi ka nag-aral, nilagay mo lang, para kang... Bakit niya naisipang lagyan ng Filipino gods? Sinuggest niyo ba yan? Hindi. Siya Naisip niya lang? Oo. I wouldn't recommend it, di ba? Diba? Kasi hindi niya alam eh. Parang okay naman yung make your gods, yung mythology, make your mythology appealing to the general audience. Yun ang a better way. Tsaka diba? yung parang, kung gusto niya talaga na may Filipino element, siguro kahit isang character lang na Filipino na kilala niya, di ba? Or something. Hindi naman kailangan i-incorporate na lahat ng mga Diyos dun sa storyline niya. I see. So mga gods na African. I see. Anyway. Pero yun, we are still in the process to review everything. Pero exciting yan ha. Dami nang nakakarating. Dito sa local, kumusta naman yung Ay, marami kaming nagpapasa. Nagulat ako yung Pulsar Press FB page nyo, 100k followers na pala yun. Tindi no? Sabihin ko ba? Ba ano? Hindi, wala kami dinayad. Walang daya yun. Walang daya yun. Makinig kayo, walang daya yun. Anyway,
Ang Pulsar Press page is originally rebranded ng Mixed page. I see. So marami na talagang followers. Sabi namin, dahil sarado na rin naman si Mixed na. Yun. Actually, hindi ako nag-decide doon. Pero nag-advise lang ako na baka pwede natin gamitin yung iba nating page. Mix, anong mix yun? Anong spelling? Mixed MIXD. Okay. Malakas si Mixed dati. Oo. Ano mga content dati doon? Ano yun? Yung para rin siyang webcom or para rin siyang webtoon na nag-feature ng mga iba't ibang I see. Okay lang yun. Okay lang yun. Pulsar na siya ngayon, whether you like it or not. Or baka comic spot site ata siya dati. Or I'm not sure, ang dami kasing page niya ni James Wolf. Grabe, no? So we're starting. Anyway, so invite them again to get your comics and Pulsar, whatever you want to say. So, hi guys, my name is Ray Jose and I'm so happy kasi nakausap ulit to. Ayan. Ang wish ko lang, sana support na pa yung mga future projects ko. Right now, I'm working on 3 one-shots. Hindi ko pa pwedeng i-declare. Pero again, puro one-shot na naman ang aking brand. And hopefully, may mga collab tayong mga Pilipino that I can hire or that I can collaborate with for another one-shot project. Habol na question, tatanong ko dapat kanina to eh. Ano yung mga influences mo, bakit one shot yung mga gusto mo? Ano yung mga binabasa mong comics sa atin? Bakit? Baka yun naka-influence sa'yo eh. Hindi kasi pag wala namang influence. Pero gusto ko lang talaga ng one-shot kasi walang commitment. Okay. Anyway, yun na. Alright. Salamat, Okay, Ray. salamat, Ray Ray. Cosin. Hey! Yes!